Sa susunod na 24 na oras, kakain lang ako ng mahuhuli ko gamit lang ang aking kamay na sibat sa isa sa pinakamatinding lugar sa mundo. At itong pakikipagsapalaran na to, kailangan ko ng simulan ngayon na. Magandang umaga mga tol. Gagawin natin ngayon ang Solo Survival Challenge. Nasa crystal clear na stand-up paddleboard ako at wala tayong pagkain. Mag-e-explore tayo ngayon sa malinaw na asul na lagoon. Sana makahuli tayo ng isda para maluto mamaya. May kakaibang bagay sa malayo na pupuntahan natin. Tara! Woo! Grabe! Sobrang wild ito. Sobrang taas na excitement ko ngayon. Grabe talaga. Tingnan mo kung gaano kaganda ang bahura. Tingnan mo to, ang daming isda dito. Woo! Tingnan mo siya, ang bilis niya. May 2 pagon tayo dito. Kita mo sila? Grabe, isa ito sa pinakamalinaw na tubig sa buong mundo. Ang daming pagon dito kahit saan ka tumingin. Papunta kami dun sa malayo kasi dun namin kailangang iwan ang backpack na ito. Mag-iikot muna ako ng kaunti, tingnan natin kung makakakuha tayo ng pagkain. Mga pagong! Tingnan mo mga pagong! May mga pagong dito mismo! Akala ko pagong yon, hindi pala, damong dagat lang pala. Ang daming pagong dito kahit saan. Kita mo, may isa doon, isa pa doon, may isa pa tayo dito. Ano nangyayari? Tingnan mo siya dito. Kita mo siya? Grabe. Crap. Tingnan mo siya, ang bilis niya. Grabe, ang astig nito. Literal na napapalibutan tayo ng mga pagong dito sa asul na lawa ngayon. Makikita mo ang ilalim gamit ang stand-up paddleboard na to. Tara, tuloy tayo at umakyat sa daan na to. Pinapawisan na ako sa pagpadyak ng board pare, pero dito sa unahan, Tol, sobrang astig nito. Gusto ko ipakita sa inyo. Tara na. tingnan nyo tong tubig. Para siyang Dambu Halong swimming pool dyan. Grabe pare. Ano ba yan? May mga isda talaga na lumalangoy dito. Pero gusto kong tumigil sa unahan mga tol. Astig dito. Oh, grabe naman. Ano ba yan? Kakarating lang natin sa sandbar at ipapakita ko ang mga gamit na gagamitin natin. Wala tayong pagkain sa misyon na ito. Kailangan nating sumakay sa stand-up paddleboard papunta sa fringing reef para subukang makahuli ng pagkain. Tingnan mo pare, natanggal yung fin ng stand-up paddleboard ko nang tumama sa sandbank. Kailangan muna natin ayusin to. Kung hindi, madudulas lang ako parang Tokyo Drift pare. Ayos lang, astig pa rin. Ito ang gamit natin na yun, mga pole spear na may matulis na dulo. Isa lang itong piraso ng bakal o ewan ko nga kung bakal ba talaga. Bakal? Hindi ko alam. Kung anong klaseng metal, may elastic band sa likod. Hiilahin mo, paabante, bitawan, at BAM! Ganyan natin nahuhuli ang mga hayop, pare! Isa ito sa pinakamatinding araw ng buhay ko. Nasa dambuhalang swimming pool tayo ngayon at magwawala tayo magkasama, baby. Tara na! Tignan mo to! Nasa sandbar talaga tayo sa gitna ng dagat! Wala akong dalang pagkain na yon, kaya kung di tayo makahuli ng isda, magugutom tayo mamaya. Kailangan nating makahuli ng isda at kailangan din nating makahanap ng magandang pwesto kung saan pwede nating lutuin mamaya. Tingnan mo to, may pating tayo dito, may pating tayo. Kita mo siya dyan? Tingnan mo tong maliit na pating. Kita mo siya? Ayan, umalis na siya. Astig, may maliit na reef shark sa mababaw. Parang malaking swimming pool dito, sobrang lupit. Tingnan mo, parang lazy river dito. Pale, lazy river talaga. Siyempre, uupo tayo dito para akong nasa langit. Sige mga tol, dito lang sa tabi may maraming reef. Magandang spot para mag-explore gamit ang hand spear. Babalik tayo sa stand-up paddleboard. Suot ko na ulit sombrero ko para di masunog sa araw. Gusto nyo bang makuha ang gamit namin sa adventure? Punta lang sa offshoretrails.com o i-check ang link sa video description para makita lahat na gamit namin. Kapag nandito ka sa ganito, ang hirap talagang hindi ngumiti mga tol. Pahalagahan mo ang mga ganitong sandali dahil minsan sa buhay, hindi mo namamalayan kung gaano sila ka-espesyal hanggang sa mawala na sila. Sa ngayon, ninanamnam ko ito at nagpapasalamat sa dakilang lumikha sa pagbibigay ng ganitong sandali. Napaka-espesyal nito mga tol. Woo! Kunin mo lang gamit na yan. May sagwan tayo, Aspi. Pwede na tayo umalis.
Aalis na tayo, simulan ang misyon. Hanap ng bahura at huli ng isda para sa pagkain. Nasa Blue Lagoon tayo pero kailangan pang lumayo. Dito matatagpuan ang mga bahura at malalaking isda kaya makakakuha tayo ng pagkain. Huminto na ako dito dahil marami talagang bahura sa labas. Maghahanda na ako, kukunin ang gamit at palikpik sa backpack at tatalon tayo sa tubig dito lang. Siguradong wild sa ilalim. Tara na! Ayoko magsuot ng wetsuit kasi sobra na pawis ko. Pero kailangan para proteksyon laban sa fire coral at iba pa sa ilalim. Walang mas masama kaysa magsuot ng basang wetsuit, pare. Tara, manghuli tayo! Alright. Tingnan mo ang lugar na to ngayon. Para talaga itong paraiso. Whew! Tingnan mo yon. Ang laki ng sea cucumber na yan, pare! Yung puting bagay na yan, bituka niya talaga yan. Ginagamit nila ito pang depensa sa sarili. Grabe yun!
Sige, ilagay na natin ang isda. Nandyan na ang sibat. Huwag mo muna akong pansinin hanggat di ako nakabalik sa paddleboard. Di ako makapaniwala na gawa natin to. May pagkain na tayo, pare! Sige, tumalon tayo pabalik sa stand-up paddleboard at puntang Dalampasigan para subukang magluto ng masarap. Neon, subukan mo makabalik dito! Hindi ito maganda tingnan para kung walrus na sumusubok umakyat sa tipak ng yelo ngayon. Nagawa natin, baby. Tingnan mo to. Nakuha na natin ang isda dito sa fin pockets natin. Punta tayo sa isla sa taas at magluluto ng masarap na pagkain doon. Hindi ko alam kung gusto ko pang umalis sa Blue Lagoon. Ang astig talaga nito. Sige, magluto na tayo. Hindi ako makapaniwala na nagawa natin to dito sa Blue Lagoon. Woohoo! Ang astig talaga ito, pare. Literal na nabulag ako mula sa stand-up paddleboard. Yung araw palaging nagre-reflect dito at tinatamaan ako sa mata. Talagang nabulag ako. Pero tingnan mo to, nagawa natin, hindi ako makapaniwala. Woo! Para dito tayo nabubuhay, pare. Pagbalik sa Dalampasigan, kamangha-mangha talaga. Maraming puno ng palma. Mga tol, tinan nyo, may ahas dito. Grabe, pare. Tingnan mo tong ahas dito, mga tol. Ang astig nito. Tingnan mo siya, pare. Kakakita ko lang sa tabing dagat. Ang ganda at ang kulay niya. Wow, tingnan mo yung kulay rosa sa ilalim niya. Ano? Woo! Astig ang maliit na ahas na tinatawag na Indian wall snake. Isa siya sa pinakaastig na nilalaw na nakita ko. Sige, ayokong gambalain siya, mga tol. Nakita natin siya, ilalagay natin siya sa mga palumpong at papakawalan. Sige, tol. Nakarating na tayo doon. Magkikita tayo mamaya kaya lulutuin na natin ang isda dahil gutom na ako. Panahon ng kumain. Alam nyo, pinagpawisan ako, tumalon, lumangoy at sumisid kami kahit saan. Parang nasa paraiso tayo. Simulan na ang pagluluto gamit lahat ng galing sa punong nyog. Para itong papel, pare. Sa base ng punong nyog, ganito rin ang itsura. Parang siguro balat ito sa labas. Ang mga ito ay napakagandang pangsindi. Mangolekta tayo ng marami nito.
May maliliit at malalaking sanga dito, pati maraming driftwood na inanod sa dalampasigan. Nareto rin ang mga pangsindi natin. Nandito na ang isda. Simulan na ang pagluluto sa dalampasigan. Tara na, nandito na ang pangsindi. Sisindihan natin ito at lulutuin na ang isda. Gutom na ako. Sige, simulan na natin. Tara. Ayos mga tol, niluluto na natin. Ilalagay ko na lahat ng sanga at papaliyabin para lutuin ang isda. Nandito na lahat ng sanga. Tingnan mo pare, may apoy na tayo at nandito na ang isda natin. Hintayin nating maubos to bago ilagay ang isda. Pupunta muna ako sa mga palumpong para maghanap ng berdeng sanga na pwede ilagay sa apoy. Tama, ayos yan. Mga tol, simple lang gagawin natin. Ipupuslit ko to sa bibig ng isda, hindi na tinanggalan ng kaliskis o nilinis ang loob. Hindi na kailangan. Ipasok lang natin diretso, ganito lang. Sariwang piraso ng kahoy ito, kaya di agad masusunog. Kaya pwede natin ilagay diretso sa ibabaw ng apoy. Kunti luto pa, saka natin dahan-dahang paikutin. Ayos na yan. Kita nyo, may isda tayo sa stick at ilalagay na sa apoy. Unti-unti naluluto ang isda sa likod ko. Ang kaliskis at iba pa, mga tol, proteksyon sa laman sa ilalim. Hindi ko na tinanggal ang balat at laman loob para diretso natin makuha ang laman. Ipapakita ko kung paano gawin ito. Tingnan nyo kung paano dahan-dahan naluluto. Kita nyo dyan mismo. Ang sarap tingnan. Oh baby, tumatakas laway ko ngayon. Grabe ang layo ng natin kanina sa stand-up paddleboard. Kailangan ko na ng masarap na pagkain. Ang galing. Luto na siguro lahat ng isda natin matapos 20 minuto tatanggalin at kakainin na natin. Grabe ang init niyan. Oh, luto na siya pare. Sige, tanggalin na natin. Oo, tingnan mo yan, oh. Tinatanggal na natin siya. Kita mo, ang ayos na itsura niya. Nung sinabi kong perpekto, ibig kong sabihin parang uling. Mga tol, isa to sa pinakawalang kapantay na araw natin. Nakuha natin ang 2 magagandang isda. Tingnan niyo sila. Sige, lalantakan na natin to. Gutom na ako ngayon. Kukunin natin diretsyo mula sa riwang patpat natin. At ang gagawin natin ay babalatan lang natin to. Ang sarap tingnan nito, pare. Tingnan mo yan. Napakaganda ang puting laman. Ang sarap ng trevally na yan, pare. Isa sa pinakamagandang isda na naluto ko sa apoy. Tingnan mo kung paano humihiwalay ang laman sa buto. Sige, bibigyan ko yan ng 9 sa 10. Subukan naman natin ang sweet lip. O ayan, makikita nyo dito. Ito ang malaking sweet lip na nabaril natin. Ang pinakaastig sa mga isdang to, mga pare, kukunin na natin agad, ay may malalaking kaliskis sila. Madali mong maibabalat ang balat nila. Tingnan nyo to. Puti lang talaga ang loob. Tingnan nyo. Tama, yan ang pagkain natin. Sa tingin ko, mahirap tapatan ang trevally dahil sobrang sarap. Pero tignan nyo, ang ganda ng laman. Mas malasa ito kaysa sa trevally. Pero para sa akin, mas gusto ko pa rin ang trevally. Tingnan mo ang laman na nakuha dito, parang pira-piraso lang talaga. Kakainin ko na tong pagkain na to, mga tol. Isa to sa pinaka-wild na adventure natin, Wade Papenfus, Offshore Tales. Kung trip nyo, like at subscribe. Kita-kits sa next adventure. Salamat! Yehoo!